Good morning po sa ating lahat. Magandang umaga po. Bago po tayo magsimula sa ating um, pag-aaralan ngayon, sa ating morning devotion, tayo po muna ay magdasal. Lord, maraming maraming salamat po sa umagang ito, sa iyong kalakasan na ibinigay ninyo sa amin. Um, Salamat po sa bagong gising na iyong ibinigay sa amin. Buksan niyo po ang aming puso at kaisipan para po kami ay makapagbulay-bulay sa iyong mga salita. Kayo po sanang bahalang mag-guide sa amin, sa aming pag-aaral sa iyong mga salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning po. Ang ating pag-aaralan po sa umagang ito ay 1 Thessalonians chapter 4 verse 1 to 8. Ang maalinya po yung masasabi kay 1 Thessalonians, finally, then, brothers, we ask and urge you in the Lord Jesus, that as you receive from us, how you ought to walk and please God. Just as you are doing, that you do so more and more. For you know what instructions we gave you through the Lord Jesus. For this is the will of God, your sanctification, that you abstain from sexual immorality, that each one of you know how to control his own body in holiness and honor, not in the passion of lust, like the Gentiles, who do not know God, that no one transgress and wrong his brother in this matter, because the Lord is an avenger in all these things, as we told you beforehand and solemnly warned you. For God has not called us for impurity, but in holiness. Therefore, whoever disregards this, disregards not man, but God, who gives us Holy Spirit to you. Ito po ang, this is the word of the Lord. Okay. Sa ating pong pag-aaralan ngayon sa 1 Thessalonians, sa unang Thessalonica, hinihikayat po tayo ni Apostol Pablo ni Apostol Pablo ang mga mananampalataya sa Thessalonica na magpatuloy at higit pang sumulong sa pamumuhay na kalugod-lugod na naayon sa Diyos. So ang pangunahing tema po ng talata ay pamumuhay na banal at may pagpipigil sa sarili, lalo na sa usaping moralidad. Nakita mo po sa nakita po sa verse 1, kailangan nating mamuhay ng nakalulugod sa Diyos. Hindi sapat yung sabihin nating okay na or sakto lang ang buhay ng Kristiyano. Tinatawag tayo na lalo pang sumulong sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Minsan kailangan din nating tanungin ang ating sarili, lumalago ba ako? Lumalago ba tayo sa pananampalataya? Meron ba tayong mga bahagi sa ating mga buhay na kailangan nating ayusin? Sa verse 2 naman po, ini-emphasize po ang kalooban ng Diyos o ang ating pagpapakabanal. Malinaw ang sinabi ng Diyos sa atin, ito ang kalooban ng Diyos, ang inyong pagpapakabanal.
So, kasama na po rito ang pag-iwas sa imoralidad at pagkontrol sa sariling katawan sa paraang may dangal at respeto. Alam naman po natin sa panahon ngayon na normal lang na ang maraming bagay na laban sa moralidad. Halimbawa, alam po natin na bawal ang mag-live-in, yung magkasama sila na hindi pa kasal. Alam po natin na hindi natin pinapaboran yon. Ang casual relationships, pornography. Hinahamon tayo ng Diyos na mamuhay ng iba. Hinahamon tayo ng Diyos na mamuhay ng may disiplina at takot sa Kanya. Sa verse 3 po, ang pinapahatid sa verse 3 ay ang paggalang at pagmamahal sa iba. Ang paggawa ng imoralidad ay hindi lang kasalanan laban sa Diyos, kundi maaari ring makasakit at makapanlamang ng kapwa. Totoo po ito. Minsan po, yung imoralidad, hindi lang natin napapansin na minsan nakasakit tamo rin kang kapwa tamo. Kunwari lang po, ang pagtataksil sa asawa ay hindi lang personal choice, kundi pagkasira ng pamilya. Totoo po yun. Patsyeng magtaksil ka kang asawa. Aliwa mo ing asawa mo, ing panasakitan mo, nung ali ring anak mo. Lalo na po, mas affected na ring anak. At personal choice mo po ito. Sarili mo pong desisyon ito. Dahil pinili mong masira ang iyong pamilya. Ang paggamit ng tao para sa pansariling kasiyahan ay paglalapastangan sa dignidad nila. So, kailangan nating panatilihin ang paggalang at magmamahal sa iba. Di ba po, sabi dapin po, makananaming luguran nung ing kapwa mo, nung ika may kaluguran ing sarili mo. So, dapat po, ikayan may paing sarili mo, luguran may paing sarili mo, at siyang kaluguran may ing sarili mo, ang pong aliwang tao, everything will follows na masalese. So, kita pong verse 4, hindi tayo tinawag sa karumihan, kundi sa kabanalan. So, ang pagtanggi sa aral na ito, ay hindi lang pagtanggi sa tao, kundi sa Diyos mismo na nagbigay sa atin ng banal na espiritu. Ang kabanalan ay hindi tungkol sa pagiging perpekto, kundi dahil alam naman natin na walang perpektong tao. So, ang kabanalan ay hindi tungkol sa pagiging perpekto, kundi tungkol sa patuloy na pagsisisi kapag nagkakamali. Tutupin po ito kapag nagkamali tayo sa ating mga kapwa, kailangan nating pagsisihan yon. Kailangan tamo pong pagsisyan at piliin kung ano ang dapat gawin. Kahit mahirap, kailangan nating gawin kung ano ang tama. At sa pagtatama ng iyong mali, isang way yun na pinapakita po natin na pinapahalagahan natin ang presensya ng Diyos sa ating buhay. Minsan,
alita mo po papansin na makagawa ta mong kasalanan unintentionally. Halita mo papansin na papanasakit tala kaya katang kapwa. Pero whatever it is, patsang realize ta mo na ikatayang magkamali, we need to ask for their forgiveness. And kailangan tamo pong pilian nung nanong masanting at masalesenggawan at iwasan tamo ang pagkakamaling ito. Pag ninilay-nilay sa araw-araw sa buhay, halimbawa aking social media, balo tamo po king social media, masyadong marakal content na makatukso at magtulak tamo na lawen tayo ito o panalben. Minsan pin po, pansinan ko pin po kareng social media, puro sexualidad na ali naman usto na i-post data. Pero dahil tanang pumaanan niya kalakas in social media ngayon na halos pati ring anak ay access danongan data papanalbenta la. So at yula ka rin minsan kakit da ring anak na balada usto uning iteng kakit da. So kailangan tamo pong aywasan ring maantang content or ring nanumang bagay ang magtulak king tukso. And kareng relasyon kailangan tamong pahalagahan ing respeto king metong at metong. Ali mo itang emotion o pagnanasa. So dapat at sing respect. Uning patsing respetuan min kaya kang kapwa, respetuan min kaya kang partner, ay iwasan mo manasakit niya. Ay iwasan mo na manandaman niya. So, buri mo lagi ang happy. Anya, kailangan tamo po ing respect ning kaya katamong partner. Ing kaya katamong isip, minsan, kailangan tayong i-clear. Kailangan tamong mag-pray, manyad, sawop, nung maanano tayo i-clear ing kaya katang isip. Uning balo tamo, nung nanong aisip tamo, iting magumpisang gagawan tamo. So, masasanting po siguro, mas masanting akakit tamo, or masasanting itang isipan tamo, masanting. Banta po, lalong masanting yung agagawa tamo. So, for this one, Paul emphasizes that faith is not just a belief. So, it's a continual growth in how we live. So, itapin po na kalupaning discuss tamo, in faith, aliya mo paniniwala. Kailangan isa puso, isa gawa tayo rin. The call here is to move beyond and excel more and more in a way that honors to God. Tang agagawa tamo, tang makaayon king Ginoo. So the passage highlights that holiness is God's will for you. Ing kabanalan, God's will para kay katamo. It involves self-control and treating others with dignity and honor rather than impulsive desires. So, remember, tandaan tamo po na we are doing this. We are not doing this alone. God has given us the Holy Spirit to empower our transformation. So, maanan tayo pong apply kaya katamong data. We need to identify one area in our life nano
ing akakita mo kareng bagay ta mo